Magandang umaga sa inyong lahat na nanonood ngayong araw na ito. Ikaw na nakaupo sa inyong mga tahanan, kayo na naglalakad papunta sa trabaho, at lahat ng mga kapatid na sumasama sa aming sa panalangin ito, maligayang pagdating sa isang napakahalagang sandali ng inyong araw. Salamat sa Panginoon dahil nagbigay siya sa atin ng pagkakataong makasama niya sa ganitong paraan. Napakaganda ng umaga na ito na binigay ng Panginoon sa atin at hindi ko mapigilang maging masaya dahil alam kong narito kayo upang makipag-usap sa aming Diyos. Salamat sa Panginoong Hesus dahil binigyan niya tayo ng buhay na ito. Salamat dahil nagising tayo ngayong umaga na may lakas, may pag-asa at may pagkakataong muling makausap ang aming Ama sa Langit. Napakaganda ng mga grasya na natanggap natin kahapon at ngayong araw na ito, mas marami pang mga bendisyon ang naghihintay sa atin. Salamat po dahil ang bawat sandali na dumaan sa aming mga buhay ay puno ng inyong pagmamahal. Salamat po sa mga pamilyang nanonood ngayong umaga na ito. Salamat po sa mga trabahador na umaasa sa inyo. At salamat po sa lahat ng mga tao na nagtitiwala sa inyong kapangyarihan. Ngayong umaga na ito, nais naming pag-usapan ang napakahalagang tema na dapat ninyong tandaan sa bawat araw na dumaan sa inyong mga buhay. Ang pagsisimula ng araw na may tiwala sa Panginoon, ang paghahanap ng tagumpay sa lahat ng inyong mga gawain, at ang pagtanggap ng mga pagbabago na magdudulot ng inyong kaligayahan at kapayapaan. Hindi po ito simpleng tema lamang, ito po ay isang gabay sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, isang paraan upang makakuha ng mga solusyon sa inyong mga problema, at isang daan upang maranasan ninyo ang mga milagro na ihahanda ng Panginoon para sa inyo. Nagsisimula tayo sa napakagandang talata mula sa mga awit 118.24 na nagsasabing, "Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magsaya at magalak tayo rito." Ang talatang ito ay hindi lamang simpleng mga salita. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang pagkilala na ang bawat araw na dumarating sa aming mga buhay ay bunga ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Kapag sinasabi nating ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kinikilala natin na ang lahat ng mga pangyayari sa araw na ito, lahat ng mga pagkakataon na darating at lahat ng mga solusyon sa aming mga problema ay nasa kamay ng Panginoong Hesus. Kaya naman, sa halip na mag-alala tayo sa mga hamon na maaaring dumating, dapat tayong magsaya at magalak dahil alam nating ang Panginoon ay kasama natin sa bawat hakbang. Huwag ninyong kalimutang mag-like sa video na ito upang makita ninyo ang mga susunod na panalangin na aming ihahanda para sa inyo. I-share ninyo rin ito sa inyong mga kaibigan at pamilya dahil baka sila ay kailangan din ng ganitong klaseng panalangin sa kanilang mga buhay. Mag-subscribe din kayo sa aming channel upang hindi ninyo makakaligtaan ang mga bagong panalangin na aming i-upload linggo-linggo. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin at alam naming sa pamamagitan ng inyong pakikinig at pakikipag-ugnayan, marami pang mga tao ang makakarinig ng salita ng Diyos. Ngayon ay magkakasamang pumasok tayo sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ihanda ninyo ang inyong mga puso, ipunin ninyo ang inyong mga kaisipan sa Panginoong Hesus at hayaang dalhin kayo ng Espiritu Santo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa aming Ama sa langit. Ang panalangin ito ay hindi lamang para sa mga sandaling ito. Ito ay isang simula ng mas malalim na relasyon ninyo sa Panginoon na magdadala sa inyo ng mga pagbabago na magsisimula ngayong araw at magpapatuloy sa mga susunod na araw ng inyong mga buhay. Panginoong Hesus, Ama sa Langit, Banal na Espiritu Santo, lumapit kami sa inyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat. Kayo ang siyang nagbigay sa amin ng lakas na magising ngayong umaga. Kayo ang nagbigay sa amin ng hininga na humihinga ngayon sa aming mga dibdib. At kayo ang nagbigay sa amin ng pagkakataong makausap kayo sa sandaling ito.
Walang mas magandang paraan upang simulan ang araw kundi sa pakikipag-ugnayan sa inyo, sa pagkilala sa inyong kadakilaan at sa pagtanggap ng inyong mga grasya na walang hanggang dumadaloy sa aming mga buhay. Salamat po sa gabi na nakalipas na binigay ninyo sa amin upang makapagpahinga. Salamat po sa mga panaginip na nagbigay ng kapayapaan sa aming mga isipan at salamat po sa proteksyon na ibinigay ninyo sa aming mga tahanan at sa aming mga pamilya. Salamat po dahil walang masasamang pangyayari na nangyari sa amin sa gabi na nakalipas. Salamat po dahil ligtas kaming nagising at salamat po dahil handa na naman kaming harapin ang mga hamon at mga pagkakataon na dala ng bagong araw na ito. Salamat po sa mga grasyang natanggap ng aming mga pamilya. Salamat po sa mga pagkaing nakain namin kahapon. Salamat po sa mga tahanan na nagsilbing kanlungan sa amin. At salamat po sa lahat ng mga taong nagmamahal sa amin. Panginoong Hesus, kinikilala namin ang inyong presensya sa lugar na ito ngayon. Alam namin kayo ay narito sa aming gitna, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig, nakikita ang bawat damdamin na nasa aming mga puso at handang magbigay ng mga solusyon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kayo ang Diyos na hindi natutulog, kayo ang Panginoon na palaging handang makinig at kayo ang Ama na walang hanggang nagmamahal sa aming mga anak. Humingi kami ng inyong presensyang mas lalong maging malinaw sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Sa araw na ito na binigay ninyo sa amin, nais naming pag-usapan ang kahalagahan ng pagsisimula ng bawat umaga na may tama na pag-iisip, may positibong pananaw at may matatag na pananampalataya sa inyong mga pangako. Marami sa amin ang nagsisimula ng araw na puno ng pag-aalala, takot sa mga hamon na maaaring dumating at pangamba sa mga responsibilidad na naghihintay. Ngunit ang inyong kalooban para sa amin ay hindi ganito. Nais ninyo kaming maging masaya, mapayapa at puno ng pag-asa sa lahat ng mga gawain na gagawin namin. Ang talatang namin kanina mula sa mga awit 118:24 ay hindi lamang tungkol sa pagiging masaya sa umaga. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang bawat araw na ibinibigay ninyo sa amin ay may layunin, may mga oportunidad, at may mga pagkakataong maging blessing sa ibang tao. Kapag sinasabi ninyong ito ang araw na ginawa ng Panginoon, ginagawa ninyo kaming co-creator sa mga magagandang pangyayari na mangyayari sa araw na ito. Hindi kami passive na umaasa lamang sa mga mangyayari. Kami ay aktibong kasangkot sa pagdadala ng inyong kaharian sa mundo. Panginoong Hesus, kinikilala namin na marami sa amin ang may mga takot pa rin sa puso. May mga alalahanin tungkol sa trabaho, may mga problema sa pamilya, may mga utang na hindi pa nababayad, may mga sakit na hindi pa gumagaling, at may mga relasyon na hindi pa nagiging ayos. Lahat ng mga ito ay dala namin sa inyong harapan ngayong umaga. Hindi dahil wala na kaming pag-asa, kundi dahil alam namin na kayo ang solusyon sa lahat ng aming mga problema. Salamat po dahil hindi ninyo kami tinitingnan bilang mga taong puno ng problema. Tinitingnan ninyo kami bilang inyong mga anak na karapat-dapat makatanggap ng mga solusyon, mga pagbabago at mga milagro. Hinihingi namin sa inyo ngayong araw na bigyan ninyo kami ng lakas na harapin ang lahat ng mga gagawin namin na may ngiti sa aming mga labi. Bigyan ninyo kami ng wisdom upang makagawa kami ng mga desisyong magdadala ng magandang resulta sa aming mga buhay. Bigyan ninyo kami ng patience upang hindi kami maging mainit ang ulo sa mga taong makakasama namin sa araw na ito. Bigyan ninyo kami ng kindness upang maging blessing kami sa lahat ng mga taong makakausap namin. Bigyan ninyo kami ng courage upang gawin ang mga bagay na alam naming tama kahit na mahirap. Bigyan ninyo kami ng faith na mas matatag pa sa mga nakikita namin sa paligid namin. Bigyan ninyo kami ng love na walang kondisyon para sa aming mga pamilya at sa lahat ng mga tao na makakasama namin.
Sa Jeremias 29:11 sinasabi ninyo, sapagkat ako'y nakakaalam ng mga balakin ko para sa inyo, wika ng Panginoon, mga balakin na pangkapakanan at hindi pangkapahamakan, upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa. Ang talatang ito ay nagbibigay sa amin ng matibay na batayan para sa aming pananampalataya ngayong araw. Alam naming ang lahat ng mga pangyayari sa araw na ito, maging maganda man o mukhang hindi maganda, ay bahagi ng inyong malaking plano para sa aming kabutihan. Walang mangyayaring aksidente sa aming mga buhay dahil lahat ay napapasa ilalim sa inyong kontrol at sa inyong pagmamahal. Sa mga Kawikaan 3:6 naman ay sinasabi ninyo, tumuloy ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag mong iasa sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga daan at tutuwirin niya ang inyong mga landas. Panginoong Hesus, ngayong araw na ito, hindi namin iaasa sa aming sariling kakayahan ang lahat ng mga desisyon na gagawin namin. Iaasa namin sa inyo ang aming mga plano, iaasa namin sa inyo ang aming mga gawain, at iaasa namin sa inyo ang mga resulta ng lahat ng aming mga ginagawa. Kayo ang aming gabay sa bawat hakbang, kayo ang aming counselor sa bawat desisyon, at kayo ang aming strength sa bawat hamon na darating. Sa Juan 7:33, naaalala namin ang inyong mga salitang nagsasabing, sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit magpakatatag kayo, ako'y nagapi sa sanlibutan. Salamat po dahil ang lahat ng mga problema na maaaring dumating sa araw na ito ay hindi mas malakas kaysa sa inyong kapangyarihan. Salamat po dahil ang lahat ng mga hamon na haharapin namin ay may kasamang mga solusyon na ihahanda ninyo. Salamat po dahil ang bawat luha na maaaring tumulo sa aming mga mata ay nakikita ninyo at may kasamang mga comfort na galing sa inyo. Naalala din namin ang Filipos 4:19 na nagsasabing, at tuparin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. O Panginoong Jesus, sa araw na ito at sa mga araw na darating, nagtitiwala kami na lahat ng aming mga pangangailangan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay tutuparin ninyo. Hindi namin kailangan mag-alala kung saan namin kukunin ang pang-araw-araw naming gastos. Hindi namin kailangan mag-alala kung paano namin babayaran ang aming mga utang. At hindi namin kailangan mag-alala kung paano namin masosolusyonan ang aming mga problema dahil kayo ang aming provider. Kayo ang aming supplier at kayo ang aming source ng lahat ng mga good things. Sa Isaiah 40:31 naman ay nababasa namin na ngunit ang nagsisipag-antay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y magsisipagpapaararo na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi magsisipagod. Sila'y maglalakad at hindi mangangapos. Bigyan ninyo kami ngayong araw ng strength na hindi galing sa aming sariling kakayahan kundi sa inyo. Bigyan ninyo kami ng energy na hindi mauubos kahit gaano pa karaming gawain ang aming tapusin. Bigyan ninyo kami ng enthusiasm na magpapatuloy sa buong araw kahit na may mga pagod at stress na dadating. Sa 2 Korinto 5:17, naaalala din namin na kaya't kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya'y bagong nilikha. Ang mga dating bagay ay nagdaan na. Narito, lahat ng bagay ay naging bago. Panginoong Hesus, deklaramos na ang araw na ito ay isang bagong simula para sa amin. Ang mga mistakes ng kahapon ay hindi na kami mag-define. Ang mga failures ng nakaraang mga araw ay hindi na kami mag-limit. At ang mga negative experiences ng nakaraan ay hindi na kami mag-control. Ngayong araw ay fresh start, bagong opportunities at bagong chances na maging successful sa lahat ng aming mga endeavors. Panginoong Hesus, sa ngalan ninyo nag-commit kami na ang araw na ito ay gagawin naming araw na puno ng pasasalamat, araw na puno ng positibong mga gawa, at araw na magdudulot ng kaligayahan hindi lamang sa amin, kundi sa lahat
ng mga taong makakasama namin. Nag-commit kami na hindi kami magre-react ng masama sa mga negative na mga tao o sitwasyon na makakasalubong namin. Nag-commit kami na maging patient sa mga traffic, sa mga pila at sa mga abala na maaaring dumating. Nag-commit kami na maging kind sa mga kasama namin sa trabaho, sa mga nakakasalamuha namin sa mga tindahan at sa lahat ng mga strangers na makakausap namin. Nag-commit kami na maging generous sa mga opportunities na magbigay ng tulong, magbahagi ng ngiti at mag-spread ng positivity sa paligid namin. Ngayon naman ay nais naming mag-intercede para sa aming mga pamilya na napakamahal sa amin. Panginoong Jesus, salamat po sa mga asawa namin na kasama namin sa buhay na ito. Salamat po sa mga anak namin na nagbibigay ng kahulugan sa aming pang-araw-araw na pagtatrabaho. Salamat po sa mga magulang namin na naging dahilan kung bakit nandito kami ngayong araw na ito. Salamat po sa mga kapatid namin na kasama namin sa mga masaya at malungkot na mga sandali ng buhay. Salamat po sa mga kamag-anak namin na sumusuporta sa amin sa mga mahihirap na panahon. Panginoong Jesus, hinihiling namin sa inyo na protektahan ninyo ang aming mga pamilya sa buong araw na ito. Protektahan ninyo sila sa mga aksidente, sa mga sakit, sa mga masamang tao at sa lahat ng mga panganib na maaaring dumating sa kanila. Bigyan ninyo sila ng kalusugan na malakas. Bigyan ninyo sila ng mga oportunidad na magagawa nilang magkaroon ng mas magandang buhay at bigyan ninyo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa mga anak namin na papasok sa paaralan ngayong araw, bigyan ninyo sila ng focus sa mga lessons nila. Bigyan ninyo sila ng mga magagandang kaibigan at protektahan ninyo sila sa mga bad influences na maaaring makasama nila. Sa mga asawa namin na may trabaho din, bigyan ninyo sila ng success sa kanilang mga projects. Bigyan ninyo sila ng good relationship sa kanilang mga workmates at bigyan ninyo sila ng opportunities para sa promotion o salary increase. Para sa mga magulang namin na tumatanda na, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng mahabang buhay na puno ng kalusugan at kasiyahan. Kung may mga sakit sila, pagalingin ninyo sila sa inyong divine healing power. Kung may mga financial problems sila, bigyan ninyo sila ng mga solusyon na hindi nila inasahan. Kung malungkot sila, bigyan ninyo sila ng mga dahilan para maging masaya. Para sa mga kapatid namin na may mga sariling families na, blessing ninyo ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga negosyo, at ang kanilang mga relasyon sa bawat isa. Panginoong Jesus, hinihingi din namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng malasakit sa aming mga kalusugan. Marami sa amin ay hindi nag-aalaga sa aming katawan dahil sobrang busy kami sa trabaho at sa ibang mga responsibilidad. Ngayong araw na ito, pasundin ninyo kami na kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at magkaroon ng sapat na exercise para sa aming mga katawan. Kung may mga sakit na kami na nararamdaman, masakit na likod, masakit na ulo, high blood pressure, diabetes o anumang iba pang karamdaman, pagalingin ninyo kami sa inyong healing power na walang hanggan. Pagalingin ninyo din ang mga taong nanonood ngayong video na ito na may mga sakit sa kanilang katawan. Kung may cancer, pagalingin ninyo sila. Kung may heart problems, ayusin ninyo ang kanilang mga puso. Kung may kidney problems, liver problems, o anumang mga internal organs na may problema, gawing healthy ninyo lahat ng mga organs na iyon. Kung may mga mental health issues, depression, anxiety, o mga takot na hindi nila maintindihan, bigyan ninyo sila ng peace of mind at emotional healing na galing sa inyo. Panginoong Jesus, alam namin na marami rin sa aming mga kapatid na nanonood ngayong araw na ito ang kailangan ng spiritual liberation. May mga taong nakakaramdam ng heaviness sa kanilang mga espiritu na hindi nila ma-explain. May mga nakakaramdam ng mga negative thoughts na hindi nila makontrol. May mga nakakaranasan ng mga panaginip na nakakatakot o mga visions na nakakagulo sa kanilang kapayapaan. Panginoong Jesus, sa inyong makapangyarihang pangalan,
Binrabreak namin ang lahat ng mga negative spiritual forces na umaatake sa mga taong ito. Binrabreak namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng mga spirit of fear, spirit of depression, spirit of anxiety, spirit of confusion, at spirit of hopelessness na sumusubok makagulo sa mga buhay ng aming mga kapatid. Dinedeclare namin na ang dugo ni Jesus ay sumasaklaw sa mga taong nanonood ngayong video na ito at walang masamang forces na makakaapekto sa kanila. Dinedeclare namin na ang peace ni Kristo ay mag-rule sa kanilang mga puso at mga isipan at ang Holy Spirit ay mag-fill sa mga lugar na dating occupied ng mga negative forces. Kung may mga nakakagulo sa inyong mga tahanan, mga multo, mga negative energies, o mga spiritual activities na nakakabahala, sa pangalan ni Jesus, umaalis kayo sa mga tahanan na iyon ngayon. Ang mga tahanan ng mga anak ng Diyos ay hindi ninyo lugar at walang karapatan kayong manatili doon. Dinedeclare namin na ang presence ng Holy Spirit ay pumupuno sa bawat sulok ng mga tahanan ng mga nanonood ngayong video na ito. At ang mga tahanan na iyon ay nagiging mga places of peace, joy at blessing. Para naman sa mga specific na situations na hinaharap ng marami sa atin, Panginoong Jesus, alam namin na marami ang may mga legal cases na ongoing, marami ang may mga business na nahihirapan, marami ang may mga utang na hindi pa nababayad, at marami ang may mga relasyon na may problema. Hinihiling namin sa inyo na makialam kayo sa lahat ng mga situations na ito. Sa mga may legal cases, bigyan ninyo ng wisdom ang mga lawyers nila. Bigyan ninyo ng fair judgment ang mga judges na haharap sa kanilang mga kaso at gawing favorable ang mga outcomes ng kanilang mga legal battles. Kung innocent sila, ipakita ninyo ang kanilang innocence. Kung may mga mali silang ginawa, bigyan ninyo sila ng mga second chances at mga opportunities para mabawi ang kanilang mga pagkakamali. Sa mga may businesses na nahihirapan, bigyan ninyo sila ng mga bagong customers, mga bagong contracts, at mga opportunities na makaka-recover sila mula sa kanilang losses. Bigyan ninyo sila ng creative ideas para mapabuti ang kanilang mga products o services. Bigyan ninyo sila ng mga business partners na magiging blessing sa kanilang companies. Protektahan ninyo sila sa mga competitors na may masamang intensyon. Sa mga may mga utang na malaki, bigyan ninyo sila ng mga opportunities na kumita ng mas malaking pera para mabayaran nila ang kanilang mga obligasyon. Bigyan ninyo sila ng favor sa mga creditors nila na maging understanding sa kanilang situation. Kung possible, bigyan ninyo sila ng mga ways para ma-negotiate ang kanilang mga utang na maging mas manageable para sa kanila. Panginoong Jesus, nag-intercede din kami para sa aming bansa na Pilipinas. Salamat po sa ganda ng aming lupain, sa mga resources na meron tayo at sa mga talents ng mga Pilipino. Ngunit nakikita namin na maraming challenges na kinakaharap ang aming bansa, corruption sa government, poverty ng maraming pamilya, crimes na tumataas, at natural disasters na dumarating. Hinihiling namin sa inyo na makialam kayo sa mga situations na ito. Bigyan ninyo ng wisdom ang aming mga leaders, ang aming president, ang mga senators, congressmen, governors, mayors, at lahat ng nasa government service. Bigyan ninyo sila ng honest hearts na mag-serve sa tao, hindi para sa personal gain, kundi para sa common good. Protektahan ninyo sila sa mga temptations na mag-engage sa corruption. Bigyan ninyo sila ng courage na gawin ang tama kahit na mahirap. Para sa mga mahihirap na pamilya sa aming bansa, bigyan ninyo sila ng mga opportunities na maka-escape sa poverty cycle. Bigyan ninyo sila ng mga trabaho na may decent na sahod. Bigyan ninyo ng education ang kanilang mga anak para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Protektahan ninyo ang mga street children, mga abandoned elderly, at lahat ng mga vulnerable sectors ng aming society. Panginoong Jesus, blessing ninyo din
ang mga simbahan sa buong Pilipinas. Bigyan ninyo ng wisdom ang mga pastors, priests at spiritual leaders namin. Bigyan ninyo sila ng pure hearts na mag-serve sa inyo hindi para sa kanilang personal glory, kundi para sa inyong glory lamang. Protektahan ninyo sila sa mga false teachings at mga divisive spirits. Bigyan ninyo ng unity ang mga Christians sa aming bansa para mas maging effective ang aming testimony sa mga hindi pa converted. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoong Jesus, ginagawa namin kayong known sa kanila sa pamamagitan ng aming mga buhay. Bigyan ninyo kami ng mga opportunities na maging effective witnesses para sa inyo. Bigyan ninyo kami ng mga words na sasabihin namin sa kanila na magiging seeds ng salvation sa kanilang mga puso. Sana ang mga buhay namin ay maging living testimonies ng inyong transforming power. Para naman sa mga kapatid namin na members ng channel na ito, mga nanonood ng mga videos namin, mga nag-comment at mga nag-share ng mga contents namin, salamat po sa inyong support at participation sa ministry na ito. Panginoong Jesus, blessing ninyo ang bawat isa sa kanila. Bigyan ninyo sila ng answers sa mga prayers na nila lift up sa inyo habang nanonood sila ng video na ito. Tuparin ninyo ang mga desires ng kanilang mga puso na aligned sa inyong will. Gawing prosperous ang kanilang mga lives at gawing instruments ninyo sila ng blessing para sa ibang tao. Ngayong nag-uusap naman tayo tungkol sa mga practical needs namin, Panginoong Jesus. Alam namin na hindi ninyo kami tinitingnan lamang bilang mga spiritual beings. Kayo ay concerned din sa aming physical at material needs. Alam ninyo na kailangan namin ng pera para sa pang-araw-araw naming gastos, kailangan namin ng stable income para sa aming mga pamilya, at kailangan namin ng financial security para sa aming future. Panginoong Jesus, para sa mga walang trabaho na nanonood ngayong video na ito, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng mga job opportunities na swak sa kanilang skills at qualifications. Hindi lang basta job, good jobs na may decent na sahod, good working environment, understanding na boss, at mga co-workers na maging friends nila. Bigyan ninyo sila ng confidence sa mga job interviews nila. Bigyan ninyo sila ng favor sa mga hiring managers at gawing successful ang kanilang job applications. Para sa mga may trabaho na pero hindi satisfied sa kanilang current job, bigyan ninyo sila ng clarity kung dapat ba silang maghanap ng ibang work o dapat ba nilang i-improve ang situation nila sa current job nila. Kung need nilang mag-change careers, bigyan ninyo sila ng courage at resources para gawin iyon. Kung need nilang magstay sa current job nila, bigyan ninyo sila ng contentment at mga ways para ma-improve ang kanilang situation doon. Para sa mga may businesses, malaki man or maliit, bigyan ninyo sila ng success sa kanilang ventures. Bigyan ninyo sila ng loyal customers na hindi lang one-time buyers kundi repeat customers na mag-refer pa ng ibang customers sa kanila. Protektahan ninyo ang kanilang businesses sa mga economic downturns, sa mga negative market conditions at sa mga unfair competitors. Bigyan ninyo sila ng innovative ideas para ma-improve ang kanilang products o services. Panginoong Jesus, para sa financial management namin, bigyan ninyo kami ng wisdom kung paano properly mag-budget ng aming mga pera. Turuan ninyo kami kung paano mag-save para sa emergencies at para sa future. Bigyan ninyo kami ng discipline para hindi mag-overspend sa mga hindi namin kailangan. Kung may mga debts kami, bigyan ninyo kami ng strategies para mabayaran namin yon ng maaga. Kung may opportunities para mag-invest, bigyan ninyo kami ng discernment para makita ang mga legitimate opportunities at ma-avoid ang mga scams. Turuan ninyo kami ng generosity na hindi natatakot magbigay sa mga nangangailangan kahit na limited ang aming resources. Turuan ninyo kami ng contentment sa kung anong meron kami ngayong habang naghihintay kami sa mga blessings na darating pa. Turuan ninyo kami ng gratitude sa mga small blessings na natanggap namin na minsan hindi namin napapansin.
Ngayon naman ay oras na para mag-declare tayo ng mga prophetic words para sa araw na ito at sa mga araw na darating. Ang declaration ay hindi lamang positive thinking. Ito ay pag-align ng aming mga salita sa mga promises ninyo sa aming mga buhay. Ito ay pag-activate ng aming faith. At ito ay paggamit sa power na ibinigay ninyo sa amin bilang inyong mga anak. Dinedeclare namin na ang araw na ito ay araw ng breakthrough para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, dinedeclare namin na ang mga closed doors ay bubukas, ang mga delayed blessings ay darating na, at ang mga answered prayers ay makikita namin sa ngayong araw pa lang. Hindi na namin kailangan maghintay ng matagal para makita ang mga changes na hinihingi namin dahil ngayong araw na ito ay beginning ng mga miraculous transformations sa aming mga buhay. Sa Deuteronomio 28:2, sinasabi ninyo na ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabutin ka kung iyong pakikinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Dinedeclare namin na pakikinggan namin ang inyong tinig sa araw na ito. Susundin namin ang inyong mga guidance at dahil dito, lahat ng mga blessings na nakalagay sa verse na ito ay darating sa amin. Blessed kaming papasok, blessed kaming lalabas, blessed ang fruit ng aming bodies, blessed ang work ng aming hands, at blessed ang lahat ng ginagawa namin. Sa Josue 1:3 naman ay sinasabi ninyo na ang bawat dako na tatapakan ng inyong mga paa ay ibinigay ko na sa inyo. Na dinedeclare namin na sa araw na ito, sa bawat lugar na pupuntahan namin, sa aming mga trabaho, sa mga meetings namin, sa mga business establishments na bibisitahin namin, sa mga schools na papasukan namin, ang lahat ng mga lugar na iyon ay nagiging places of favor para sa amin. Walang lugar na mapupuntahan namin ngayong araw na hindi kami maging blessed. Sa mga Kawikaan 10:22 nakasulat na, ang pagpapala ng Panginoon, siya ang nagpapayaman at hindi niya dinaragdagan ng kalungkutan. Dinedeclare namin na ang wealth na darating sa amin ay galing sa inyo at hindi galing sa aming sariling efforts lamang. Ang prosperity na aming mararanasan ay hindi magdadala ng stress, hindi magdadala ng family problems, at hindi magdadala ng spiritual complications. Ito ay clean blessings na magdadala ng peace sa aming mga buhay. Sa Isaiah 54:17 naman ay sinasabi ninyo na walang sandata na nabubuo laban sa iyo ay magtatagumpay, at lahat ng dilang babangon laban sa iyo sa paghuhukom ay iyong paparatangan. Dinedeclare namin na ang lahat ng mga plano ng kaaway laban sa amin ay hindi magiging successful. Ang lahat ng mga chismis, intriga at negative talks tungkol sa amin ay hindi magkakaroon ng power sa aming mga buhay. Protektado kami ng inyong divine protection at walang masama na makakalapit sa amin. Sa Juan 4:4 naalala namin na kayo'y sa Diyos mga anak at kayo'y nangagtagumpay laban sa kanila, sapagkat siyang nasa inyo ay lalong dakila kaysa siyang nasa sanglibutan. Dinedeclare namin na ang Holy Spirit na nasa amin ay mas malakas kaysa sa lahat ng negative forces na around namin. Mas malakas kayo kaysa sa economic crisis. Mas malakas kayo kaysa sa political instability. Mas malakas kayo kaysa sa personal challenges namin. At mas malakas kayo kaysa sa lahat ng mga circumstances na sumusubok na mag-defeat sa amin. Dinedeclare din namin base sa Psalms 23:1 na ang Panginoon ay aking pastor, walang kukulangin sa akin. Hindi kami magkakaroon ng lack sa anumang area ng aming mga buhay. Hindi kami magkakaroon ng lack sa finances. Hindi kami magkakaroon ng lack sa opportunities. Hindi kami magkakaroon ng lack sa relationships. At hindi kami magkakaroon ng lack sa spiritual growth. Kayo ang aming shepherd na nag-ensure na complete ang lahat ng aming needs. Sa Romans 8:28 ninyo rin sinabi na, at alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagsasama-sama sa ikabubuti nila na nagsisiibig sa Diyos. But dinedeclare namin na kahit anuman ang mangyari sa araw na ito, maging positive man o negative sa surface, lahat ay nagsasama-sama
para sa aming kabutihan. Walang sayang na experience, walang pointless na encounter, at walang accidental na meeting. Lahat ay parte ng inyong master plan para sa aming lives. Sa Jeremiah 1:12 naman ay nagsabi kayo na binabantayan ko ang aking salita upang ganapin ko ito. Dinedeclare namin na ang lahat ng promises ninyo sa aming mga buhay ay tutuparin ninyo. Hindi ninyo kami iiwan, hindi ninyo kami pababayaan, at hindi ninyo kami kakalimutan. Ang inyong faithfulness ay walang expiration date at ang inyong commitment sa amin ay para habang buhay. Dinedeclare namin na kami ay head at hindi tail, nasa itaas at hindi nasa ibaba, leaders at hindi followers sa lahat ng mga endeavors namin. Kami ay successful sa aming careers, blessed sa aming families, prosperous sa aming finances, healthy sa aming bodies, peaceful sa aming minds, at joyful sa aming spirits. Walang area sa aming lives na hindi blessed. Walang aspect ng aming existence na hindi favored, at walang dimension ng aming being na hindi touched ng inyong goodness. Sa pangalan ni Jesus, dinedeclare namin na kami ay mga children ng Most High God, heirs ng promises ninyo, at beneficiaries ng lahat ng good things na inihanda ninyo para sa mga taong namanampalataya sa inyo. Hindi kami victim ng circumstances. Kami ay victorious sa lahat ng mga battles na dinadala ng buhay sa amin. Hindi kami dependent sa luck o chance. Kami ay dependent sa inyong unfailing love at eternal promises. Ngayon naman na pagtatapos na natin ang panalangin ito, nais naming mag-dedicate ng remaining minutes namin para sa Thanksgiving, consecration ng buong araw na ito, at commitment na gawin namin ang lahat ng possible para maging blessing sa ibang tao. Panginoong Jesus, salamat po sa lahat ng mga blessings na ibinubuhos ninyo sa aming mga buhay araw-araw. Salamat po sa mga answered prayers na natanggap namin na minsan hindi namin napapansin. Salamat po sa mga protection na ibinigay ninyo sa amin na hindi namin naalaman. Salamat po sa mga opportunities na binigay ninyo sa amin na ginawa ninyong stepping stones para sa mas magandang future. Salamat po sa mga taong inilagay ninyo sa aming mga buhay na naging instruments ng inyong love para sa amin. Salamat po sa mga failures din na naranasan namin dahil naging lessons namin iyon para mas maging wise kami sa aming mga decisions. Salamat po sa mga delays na naranasan namin dahil nalaman namin na ang inyong timing ay perfect timing. Salamat po sa mga rejections na natanggap namin dahil naging redirections ninyo iyon patungo sa mga mas magandang opportunities. Salamat po sa mga challenges na dinadala ninyo sa amin dahil nababangway ninyo iyon para ma-strengthen ang aming character at ma-deepen ang aming faith sa inyo. Panginoong Jesus, siniconsecrate namin sa inyo ang bawat oras ng araw na ito. Ang mga unang oras ng umaga namin, gawing productive. Ang tanghaliang oras namin, gawing refreshing. Ang hapon namin, gawing fruitful. At ang gabi namin, gawing peaceful. Bawat meeting na a-attendan namin ngayong araw, gawing successful. Bawat conversation na magkakaroon kami, gawing meaningful. Bawat decision na gagawin namin, gawing wise. At bawat action na kukunin namin, gawing beneficial hindi lamang sa amin kundi sa lahat ng mga taong maapektuhan namin. Hinihingi namin sa inyo na magstay kayo sa amin throughout the day. Kapag nawala ang motivation namin, i-remind ninyo kami ng mga reasons kung bakit kailangan naming mag-work hard. Kapag dumating ang mga temptations na mag-give up, bigyan ninyo kami ng strength para mag-continue. Kapag may mga negative people na makakasalamuhan namin, bigyan ninyo kami ng patience para hindi kami ma-affect ng kanilang negativity. Kapag may mga unexpected challenges na dadating, bigyan ninyo kami ng wisdom para makita namin ang mga solutions. Panginoong Jesus, nag-commit din kami sa inyo na ang araw na ito ay gagawin naming opportunity para mas mapalapit sa inyo. Sa bawat break time na magkakaroon kami sa trabaho, aalalahanin namin kayo at mag-thank sa mga nangyayari. Sa bawat meal na kakainin namin, ipapaalala namin sa aming mga sarili na galing sa inyo ang provisions na ito.
Sa bawat success na mararanasan namin ngayong araw, ibibigay namin sa inyo ang credit dahil alam namin na hindi namin makakaya ang mga achievements na yon kung wala kayo. Nag-commit din kami na maging generous ngayong araw sa mga opportunities na magbigay. Kung may makakita kaming homeless person, bibigyan namin ng pagkain o pera kung may dala kami. Kung may makakausap kaming sad o troubled, susubukan namin silang i-encourage. Kung may makakita kaming stressed, susubukan namin silang i-help kung possible. Gusto namin na ang presence namin sa mundo ngayong araw ay maging representation ng inyong love para sa humanity. Sa wakas, Panginoong Jesus, hinihingi namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng good night's rest pagdating ng gabi. Bigyan ninyo kami ng peaceful sleep na mag-refresh sa aming mga katawan at mga isipan para sa kinabukasang araw. Bigyan ninyo kami ng mga magagandang panaginip na mag-encourage sa amin. At bigyan ninyo kami ng excitement para sa mga adventures na naghihintay sa kinabukasan. Salamat po sa lahat ng mga taong nakikinig sa panalangin ito ngayong umaga. Salamat po sa kanilang time, sa kanilang attention, at sa kanilang faith na sumama sa aming sa spiritual journey na ito. Blessing po ninyo ang bawat isa sa kanila at gawing successful ang kanilang mga araw. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ, Amen at Amen. Mga kaibigan, salamat na nakasama ninyo kami sa panalangin ito ngayong umaga. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito kung nakatulong ito sa inyong spiritual life. I-share ninyo rin ito sa inyong mga friends at family members na baka kailangan din nila ng ganitong klaseng morning prayer. Mag-subscribe din kayo sa aming channel para makita ninyo ang mga upcoming prayers na aming ihahanda para sa inyo. Mag-comment din kayo sa baba tungkol sa mga prayer request ninyo, mga testimonies ninyo o mga thoughts ninyo tungkol sa prayer na ito. Gustong-gusto namin basahin ang inyong mga reactions at makita kung paano kayo ni-bless ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry na ito. Ang inyong participation ay napakahalaga sa amin at motivations namin para mag-continue sa ganitong ministry. Magkaroon kayo ng blessed at productive day at sana ang peace ng Panginoon ay sumastay sa inyong mga puso buong araw. Makikita namin kayo sa susunod naming video. Sa pangalan ni Jesus, kayo ay blessed. Amen.